Pansin niyo mga chikoy, kung isa kayo sa mga taong laging naloba at mahilig sa magandang audio, naghahanap ng sulit na smartphone o kaya gusto mong protektahan ang sasakyan mo, then swak na swak ang video na ito para sa'yo. Dahil itong video na ito ay 4 na interesting na gadgets na pag-uusapan natin for today at baka sakaling magustuhan ninyo, then feel free to check it out at saka bilhin sila. Kasi una rito ay isang power bank na may built-in cables at 20,000 mAh na capacity. Pangalawa ay isang budget na smartphone mula sa Honor. Pangatlo ay isang premium earbuds na may high-resolution audio at active noise cancellation. And last one dito, which yung pang-apat, ay isang dashcam na pwede mong maging saksi pagdating sa kalsada. Kaya kung naghahanap ka ng sulit na tech products ngayon 2026, tara, simulan natin itong mga to. Una, pag-usapan muna natin itong Vinco na 20,000 mAh na power bank. Aminin natin, sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay nakadepende sa smartphone natin o kaya sa mga gadgets. Mapa-social media man, gaming, navigation, pang-record ng videos, talagang mabilis talaga maubos yung battery natin, lalo kung napaka-hard natin gamitin yung mga phones natin, lalo na mainit pa ang panahon. At dito, papasok mismo itong Vinco na power bank. Ang pinaka-unang napansin ko dito ay napakalaki niya, like 20,000 mAh ang battery capacity nito. Ang laki nito. Ibig sabihin, kaya rin itong mag-charge ng smartphone ng ilang beses bago mismo kailangan i-recharge yung power bank. At sinubukan ko siya, ay kaya nito mag-charge ng up to 3 devices simultaneously. Hindi ko siya subukan sa 4. Pero, ang impressive dito ay yung charging speed kasi niya. Kasi umaabot ito ng hanggang 45 watts ang kanyang output sa Pro version at suportado rin niya ang 22.5 watts fast charging para sa Android at 18 watts naman na fast charging para sa iPhone. Isa ito sa pinaka-convenient na feature nito ay yung built-in na lightning cable niya, which is ito, at saka yung Type-C cable niya na nandito na nag-act na rin bilang parang sabitan niya, alam mo yun. So hindi mo na kailangan magdala ng hiwalay na charging cable, which is sobrang convenient niya lalo na kapag nasa labas ka. Meron din itong feature na tawag na Smart Trickle Charging Mode para ito sa mga maliliit na devices mo gaya ng wireless na earbuds o kaya smart buds ninyo. Dagdag pa rito ay napaka-compact at lightweight din siya kaya madaling dalhin ito kahit sa mga travels ninyo. And honestly, para sa akin, sa mga heavy smartphone users, content creators, students at mga travelers ay napaka-practical nitong power bank nito dahil all-in-one na talaga yung features niya. And to be honest, gusto ko yung LED screen niya rito banda, which is nakakatuwa tong part na to dahil ito yung isa sa mga nagustuhan ko dahil malaman mo kung ilang percentage na yung battery mismo na meron yung power bank. So meron pa tong dalawang available na set which is Type-C at the same time ay USB-A. So feel free na lagyan pa mismo ng kung gusto nyo pa i-charge yung mga gamit ninyo. Next naman, pag-usapan natin itong Honor X5C Plus. Kung naghahanap kayo ng budget smartphone na sulit para sa everyday use, isa ito sa mga phones na pwede nyong i-consider. Masasabi kong talagang pwede nyong bilhin for the sake of sabihin regalo din. Kasi meron itong mahigit 6.74-inch display with 90Hz na refresh rate kaya mas smooth yung scrolling experience niyo kumpara nyo sa mga typical na 60Hz phones. And lalo pagdating sa gaming din. Sa camera naman, meron itong 50 megapixel na main camera na capable kumuha ng malinaw at decent na photos, especially kapag maganda yung lighting condition. I mean, masabi ko na it needs improvements and such, pero kasi for the price itself, hindi na siya masama compare nyo sa mga ibang brand. Kaya sa battery kasi, sobrang laki rin nito dahil meron itong mahigit 5,260 mAh na battery capacity. Kaya kayang-kaya nyong tumagal ng buong araw depende sa paggamit mo. At ito ay naka-Android 15 na with Magic OS na 9.0 kaya updated rin yung software experience niya. At isa pa, sa pinaka-practical na feature nito ay yung expandable na storage na nawala na mismo sa mga ibang smartphones. Pwede mo siyang iangat ng up to 1 terabyte via micro SD card. Grabe yun. At meron itong 3.5mm na headphone jack, like literal na meron pa siya. Pwede nyo gamitin sa radio rin at meron itong mounted na fingerprint scanner sa gilid niya which is honestly napakaganda niya. Especially napakatindi rin na makita ito sa isang budget-friendly na phone yan na which is bihira talaga. Kaya masabi ko na it is bang for the buck dahil meron din siyang facial recognition bukod sa fingerprint scanner niya. Ito kasi para ito sa mga students, sa mga social media users at casual user na gusto lang na reliable na smartphone for daily use. Like sulit na itong Honor X5C Plus na ito. Ngayon, hindi siya talaga typically for heavy gamer user but nakakapaglaro naman siya katulad ng mga MOBA games. Hindi ko pa siya nasubukan sa mga FPS but I'm pretty sure you will get a decent amount of FPS naman pag ginamit niyo siya. Ito talaga is design lang talaga para sa mga casual user at gusto lang mag-social media at manood ng movie o kaya ng mga videos online dahil maganda rin naman ang speaker niya. Doppelganger sa isang convenience store at yun ay walang iba kundi pinangalanan na yung machine.
So for the less concerned ko na meron dito at ano papapaywatig ng laro na ito sa atin. So And to be frank, mas malaki nga siya sa phone ko ngayon eh. Kaya kung gusto niyo namang immersive experience, I can recommend this one. At the price ito is around nasa 7,000 plus lang siya, and minsan bumababa pa ito depende kung meron tayong discount. Okay, ngayon, may powerbank ka na, may phone ka pa. Kung mahilig ka naman sa audio at gusto nyo ng mas premium listening experience, pag-usapan natin itong Tozo Golden X1 na earbuds. Masabi ko na ito ay budget-friendly at napakalapit ng quality niya pagdating sa AirPods. Sinubukan ko siya, I have the both device, meron din akong AirPods mismo, at sinubukan ko to, oh my god, ang lapit niya, ang galing! Ito siguro yung pinaka-premium na gadget sa listahan nitong buo na ito. Masabi ko kasi na ito kasi si Tozo Golden X1 ay gumagamit ng dual driver setup, which is ang pangalan ng driver na yun ay no less balanced armature at meron siyang 12mm na dynamic na driver. Ang result nito ay mas detailed yung audio niya, clearer yung vocals, at mas malalim na bass. Kasi itong kasing earbuds ito ay meron itong high resolution wireless certified. At may LDAC support ito kaya mas mataas yung audio quality niya, lalo na kapag supported din ang device mo ng mga ganong klaseng features. At meron din itong hybrid na active noise cancellation at 6 pa yung iba't ibang noise cancellation mode niya. Kaya malaking itulong ito kapag nasa biyahe ka o kaya gusto mong mag-focus habang nakikinig ng music or depende kung ano yung ginagawa mo outdoor. Sa battery life naman ay umaabot ito hanggang 32 hours kasama mismo yung charging case niya. Pag naka-off mismo yung automatic noise cancellation niya o yung ANC niya. Meron silang app na pinakalan na Tozo at supported ito para sa mga gusto mag-custom na equalizer settings sila at mag-firmware update. Sinubukan ko siya, nagkaroon din ako ng mga testing and such, and masasabi ko na yes, it really works. At the same time ay talagang after ng testing, mas lalong nag-clear yung audio niya dahil meron kang sasagutan doon na kung saan ay i-base niya mismo yung sound depende sa kung anong kasing hearing na meron ka. At dahil IPX6 waterproof din ito, ay pwede rin siya magamit during workout o kaya outdoor activities. Kung isa ka sa mahilig sa mga music, movies, gaming, at gusto mo lang talaga ng mas premium na audio experience, sobrang interesting nitong Tozo Golden X1. Anong price ito is around nasa 7,000 lang siya. Minsan bumababa pa yun, depende. But masabi ko na damn, for the price itself, meron ka ng kasing linyahan mismo ng AirPods. Legit. At lastly naman, para sa mga may sasakyan, pag-usapan natin itong 70My dashcam. Isa ito sa mga gadgets na sana hindi mo kailangan gamitin sa emergency situations, pero sobrang importante niya kapag dumating yung oras na kailangan mo ito. Ang 70My dashcam ay kayang mag-record ng mahigit 2K UHD resolution or 1440p. Kaya malino yung details niya gaya ng mga plate numbers at mga road signs. Ang lente nito ay naka f1.55 aperture para sa mas magandang night vision performance niya. At wide ang angle coverage nito para mas marami kang makita sa kalsada at just in case na may mga mangyari ay covered niya lahat yon. Isa pa sa pinaka-importanting feature nito ay yung parking surveillance mode niya na may motion at collision detection. So, kahit na nakapark yung sasakyan mo, ay pwede rin itong mag-record kapag may unusual movement o impact na nangyari. At dahil meron din itong Wi-Fi app connectivity na pwede mong i-view at i-download agad yung mga footage gamit yung smartphone mo. Which is napaka-convenient yun. Lalo na kung sabihin natin pinapahiram mo yung kotse mo at gusto mo malaman kung nasaan at kung ano nangyari. Baka may kakaibang nangyari. Joke lang. Ngayon, kung gusto nyo dagdag security at peace of mind habang nagde-drive kayo, sobrang worth i-consider itong si 70My na dashcam. At yung dashcam nito ay ranging lang siya ng around 2,000 to 3,000. Depende yan kung sino man yung seller. But usually, lagi tayong discount lang na pag pinindot yung mismo yung description sa ibaba at ginamit yung mismo mga voucher ko, mas makakamura kayo. So, bawat gadget dito ay may kanya-kanyang purpose depende sa mga needs ninyo. Yung Vinco Powerbank para sa mga laging on the go. And yung Honor X5C Plus naman ay para sa mga naghahanap ng mga budget smartphone. At yung Tozo Golden X1 naman ay para sa mga audiophile natin dyan na mga gustong mga maganda at premium na mga sound. At yung 70My dashcam naman ay para naman sa mga car owners na gusto ng dagdag security habang nasa kalsada. Kaya kung interesado kayo sa mga products na ito, ay lalagay ko mismo yung links dyan sa below sa description box. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, ay huwag nyo rin kalimutan na i-like,
mag-subscribe at pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga tech reviews. At the same time, ay huwag niyo pala kalimutan din na panoorin yung video ko sa GMA dahil meron din tayong episode na kung saan ay na-feature ako sa tech kamuna nila. So, feel free na check yun at maraming salamat sa panonood. Ulit sa inyong lahat at kita sa susunod na video. At tayo dyan. Bye-bye pa.